Ito ang panglimang episode ko sa serbisyo ko dito sa Philippine Army. Ako pala si Master Sergeant Alberto Duhig, 815125 Infantry Philippine Army. Galing ako ng FS First Scout Ranger Company. Nalipat ako sa 10 Division noong 2007, July 1, 2007. Nag-report ako sa 10 ID. Pagdating ko sa 10 ID, mayroon na akong order papuntang dito sa 67 IB. Dito ako nag-report sa 67 IB. Ang batalyon that time si Colonel Biharin. Siya ang batalyon commander namin dito sa 67 sa 2007. So pag dating ko dito, hindi ko alam yung papunta dito sa 67 IB kasi dito sa Davao Oriental, malayo pa yung Davao City dito sa Davao Oriental. So kaya pag yung 10 ID dati doon pa sa Panakan. Panakan, Davao City. So pag courtesy call namin doon sa G1, doon naman yung pangalan ko. So tatlo kami nga nag-report dito sa 67 IB. Si Sergeant Agapay, Sergeant Dirigay, o ako. So sumakay kami, sabi ni Batcom, Sir Biharin, sumakay kayo papuntang Mati. Tapos pagdating namin sa Mati City, sumakay naman kami ng Armac. Kasi ang biyahe dito sa Baganga, mula sa Mati papuntang Baganga, dalawang Armac lang. Yung kulay blue at saka yung kulay yellow. So pag mahuli kayo dyan, sabi ni Batcom, ni Sir Biharin, wala na kayong masakyan. So maaga pa lang, mga alas 9, andun na kami sa Mati, naghintay na kami sa sasakyan. Pagdating namin doon sa Mati, dumating na ang sasakyan, mga 11, yung Armac. Yung Armac na blue ang nasakyan namin. So, dalawang biyahe lang siya, umaga at saka sa hapon pabalik. Isang round trip lang sila. So, pagsakay namin ng alauna, alas 12 umalis sa Mati, papunta dito sa Baganga. So, sumakay kami. Tapos hanggang nakaabot kami dito sa batalyon ng 67, dito sa Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental, mga bandang alas 5. So pagdating namin dito, dala-dala namin yung mga gamit. Pagdating namin, sinabihan kami nag-report kami ni Batcom. So sabi niya, sige, maghanap kayo ng matulugan dyan. Bukas na tayo usap. So naghanap kami ng matulugan. Pero itong batalyon namin, hindi pa ganito kaganda. Bali, yung mga madami pang kahoy na malalaki. Kasi yung batalyon namin dati, yung maraming malalaking kahoy. Tapos damuhan. Kasi bago pa ang natamaan kasi itong 67 IB ng bagyo nga Pablo sa time ni Colonel Mortila sa 2012, December 4. So pagdating namin dito, kinabukasan pinatawag kami ni Batcom, Sir Biharin. So nag-report kami. So sama-sama muna kami ng sabi niya, escort kayo sa akin. So sumama kami sa lakaran niya, lakad. Hanggang sabi niya, sige, punta kayo ng kanang Recondo. Doon muna kayo.
mag-operate muna kayo. So, hindi kami nagkuhan. Sabi namin, yes sir, magsama kami sa Recondo sir. Kaya sumama kami sa Recondo. Nag-operate kami dito sa may bandang Sitio Hini, Barangay San Victor, Baganga, Davao Oriental. Doon ka ang target namin kasi doon ang nakapag-establish ang isto ng 67 na doon talaga ang kalaban sa may Sitio Hini. So, ang ranger dito sa 67, dati sa panahon ni Sir Biharin, buo talaga ang mga ranger. So, iba ang barracks ng ranger, iba ang hindi ranger. So, parang ang kuan hanggang ngayon, yun pa rin tinuloy-tuloy ang squad platoon ng scout. So, doon kaming tatlo. O kasama namin ang nag-lead namin doon, si Lieutenant Sokila, ang platoon sergeant namin, si Sergeant nagretiro na yon, Sergeant Ugsod. Siya ang kuha namin, kanang platoon sergeant. O dayon, puro kami doon, SF, Ranger, sila Sergeant Bagyo, o si Sergeant Bagyo, per sergeant na ng kan ngayon, Bravo Company, sa 67, siya ang K3 gunner namin. Pero ang daladala niya, yung Minimi, yung Belgium. Yun ang issues dati. Wala pa yung K3, yung Minimi ang dala niya. So, bali, ang operasyon namin doon sa Sitio Hini, dito kami nag-umpisa sa may diri sa may detachment sa Kinablangan. Doon kami nag-move mga 9 ng gabi papuntang swimming pool. Nagbaybay kami sa may tanang mga creek yung dinaanan namin hanggang nakadating kami doon na sa Sitio Hini. Pagdating namin doon, may bahay doon sa bundok na isa lang. Tumuloy kami doon, nagtanong-tanong yung yung platoon sergeant namin na nasaan ba yung pero hindi kami nagpakilala na sundalo kami. Bali, nag-disguise kami na kalaban. Wala kaming uniform. Naka-komando kami. Naka-komando. Bali, naka-CBs kami. May dala kaming garan, importin, alo-alo ang baril namin para hindi sa kalaban, sa mga masa. So pagdating namin doon, nagtanong yung bata, kaya yun malang ang naiwan. Bali ang naiwan ang mama niya at saka papa doon pala sa sa bahay ng lolo niya kasi andoon pala yung mga NPA. Pero magkalapit lang, naalang sa mga galing dito sa bahay nga napuntahan namin, naalang sa mga 200 meters o 300, andyan lang sa gilid ng kalsada. So pagdating namin doon, kasi ang opisyal namin si Sir Sukila hindi marunong Bisaya. So marunong kami mag-Bisaya. So ginambit namin, dalawa kami ni Sergeant Ponchica, ginambit namin. Kay sabi nila ng bata, ano kayo, sir? Hindi kami sundalo, NPA kami. Nandito kami kay makipag-link up ni Commander Ryan. Sabi niya, si Commander Ryan andoon sa bahay ng lolo ko. Akala namin, lang, biro-biro sa bata ba? Pero sabi ko, hindi naman siguro magbiro yung bata. Pero tinanong namin yung mama niya, papa, sinabi din niya nga, andoon talaga, nag-serve sa mga NPA. So, nagduda na kami na totoo talaga kasi wala namang bata siguro magsinungaling sa mga ganyan. Kaya
pag doon kami natulog. Pero nag-usap-usap kami na bandang alas 3, kailangan makamove na kami. Wala na kami doon, baka ma-read nila kami. Pero binantayan namin yung mga bata, baka mag-alis. O may gwardiya kami. O tapos, pagka alas 3, nag-move kami. Tapos dumating ang mama niya o papa. O, sabi nila, ano kayo? Mga NPA kami. Puntahan namin yung kanang detachment ng Kinablangan. Kaya iharas namin. Kaya i-contact namin si Commander Ryan. Kaya mag-link up kami. Kasi palabas namin na galing kami ng Manila. Nagpunta lang kami dito para makig-merge ni Commander Ryan para i-raid namin yung detachment ng Kinablangan. So, sabi nila, andoon yung si Commander Ryan sa balay ng lulo ko, o papa ko. Sabi ng kasama ko, totoo talaga yun. Kasi dito naman sabi naman ng mama at kapapa ng bata, nandoon talaga. So, nag-move kami. Hanggang nakarating kami, medyo maliwanag na. Kasi sa sobrang tactical namin, baka maunahan kami. Kasi doon lang sa gilid daw. Pero yung pagbaba namin, wala talagang bahay. Hanggang nakaabot kami sa may parang kurbada, then may simbahan. Tapos, nagkuha na siya, may bahay sa unahan na maraming tao. Di upi-upihan lang namin. Yun na pala ang mga NPA. O upihan namin, wala mang baril. Wala mang baril. Hanggang lumiwanag siya, mga alas 5 na, alas 5:30, maliwanag na talaga. So, dumaan kami. Dahil ang high ground man sila, baba man ang kalsada, pero yung high ground, hindi gaano ka taas. Mga nalang siguro sa mga 5 feet. 5 feet ang taas ng high ground. Doon ang bahay ng sinabi niya nga lulo niya na Masudog ang apelido. So, kasi papa talaga yan ni Ryan si katong Masudog. Kaya Masudog man to si Commander Ryan. So, pag daan namin, nagbabay-babay pa sila. Na ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan sila, sir. Na akala namin, wala, hindi mga NPA, wala mang mga baril. Pero magtaka ka, sir, kasi marami talaga yan, sir. Nasa mga 50 siguro ang nagkapi, sir. Nagkapi. So, dumaritso kami. So, kaya pag diretso nila, nabasa siguro nila nga Barangay San Victor kami. Kasi ang sabi namin, Kinablangan man nga area ang among kanang i-raid namin ang detachment sa Barangay Kinablangan. So, nagkandak sila ambush dito sa daan papunta sa Barangay San Victor. Na dire man papunta San Marquez man dire sa San Isidro. Dire man papunta sa kanan man kami. Pagdating namin doon sa may ilog, nasalubong namin ang kanang mama ni Ryan. Kato ni Commander Ryan, nasulubong namin. Sabi niya, kasi hindi man nila na alam, sir, na kanang sundalo. Kay nag-disguise man kami, ng komando man. Sabi niya, nasaan si Commander Ryan? Ay, andun sa taas. Inano lang namin, pero wala good. Sabi lang namin, andun taas. Sabi niya, ay, may mga gamit ako. Nga, isang bag talaga dala niya. May mga gamit ako na kay Commander Ryan yun. Sa anak ko. Mga damit para sa kanya. Sige, diretso mo lang doon. So, diretso na kami, sir. Diretso kami sa San Marquez. Dayon, balik kami sa San Isidro. Pero gabi na. Gabi na kami nakababa dito. Nasa mga 6 na. Mga 6. Pagdating namin dito sa kanang barangay hall ng San Isidro, dumating si Batcom. O katong si Colonel May, ang sa isto, ay Major May. Pagdating dito sa may San Isidro, sa may school, sa
eskwelahan, doon na kami. Sabi nila, nadaanan lang yung kalaban doon sa taas. O, nandun ra sa taas. Sabi namin, yun na lang siguro, no? Ang mga tao doon. Marami man tayong tao doon na daanan sa may bahay ni Masudog. Sabi nila, yun na. Ang taas yun doon, ang commander. O, nandun si Irayan. Di, nagkuha na ang kuan, Bravo. Kaya nag-operate man po ang Bravo. Ang nagdala to si Lieutenant Ibanez sa Bravo. So, nagkuha na doon na mag-merge kami, kasama na mo ang Bravo o kami nga Recondo. So, sabi ni Batcom, Sir Biarin, mag-move kami ng alas 12 o alas 12 ng gabi para makarating kami doon sa Hini. Kuan pa, kanang gabi pa. Ang kuan doon, sabi man ng kuan, na sige, dito lang muna tayo. Natulog pa kami doon sa barangay, sa gym ng Kanser, sa San Victor. Doon kami natulog hanggang naabutan kami ng alas 4 ng umaga, sir. Malapit na alas 4. So, pag gising na wala, umaga na. Di, nag-move na kami, sir. Ang nauna, sabi ni kuan, Sir Ila, Sir Ibanez, sige, kami na lang mauna. Bravo. So, silang nauna, sir. Nagsunod kami na kuan, Recondo. Pagdating namin doon, sa may junction, yung kuan namin, kanang pakaliwa man, pakanan kami, papuntang San Marquez kami, yung galing kami sa taas, doon na, dito na kami. Pero, nagtago kami. Sila, diretso-diretso dito sa may bahay. Diretso-diretso sa may bahay. Ang NPA pala yun, nagkabit na ng mga landmines. Marami ng landmines doon sa may kurbada, dito sa may bahay ni kuan Masudog o sa taas konti. Dami ng kuan dito, landmines na inano kong mga landmines, na-recover man namin ang iba, hindi man pumutok. Bali, pag dating namin doon, may nagluto dito. Pag dating ng Bravo, may nagluto nga 6 nga tao, sir. Pero NP na yun. NP na yun, ang 6 na tao. Pero hindi nila nabasa, sir, na sinong pakainin. Na 6 lang sila, then 3 ang may kuan kanang ari ng bahay. 3, sino bang pakainin? Na 2, 3 malaking kaldero, 1 kanin na malaki, 2 kuan kanang baboy nga karne, ilatan. So, nawala ang 6. Bumalik pala yun sa kuan, nandyan na ang sundalo. Tapos kami, dito lang kami sa may kuan, kanang damuhan, nagtago kami. May inutusan sila, yung si kuan Masudog, yung tatay ni Ryan. Inutusan nila nga ipakuan kung ilan ang sundalo, ipabilang. So, hinanap nila yung grupo namin kasi ang doon na, mga kuan man sila, mga 60 sila dito, ang Bravo, mga 60 o 40. Basta na sila sa mga Kanser, sa mga 60 kasi may mga kaapa man sila na kasama. So, pagpunta nila sa may damuhan, sir, nakita nila kami. Sinabihan namin, tay, saan ka? Nagdala sa ng kuan, yung may tali ng kalabaw, sir ba? Sabi namin, saan ka, tay? Naghanap ako ng kuan, ng kalabaw ko nga nakawala. Ganun ba? Kaya inano namin, tay, dito ka muna. In-interview namin, interview. So, pag interview namin, parang magsabi na siya. Pero sabi ng kuan, ng platoon sergeant namin, na si Ugsod, bitawan niya yan, matanda na yan, wala nang kuan. Wag yung kuan. Kasi ang namin, sir, kuan namin, parang magsalita na siya, sir ba? Pero nabitawan namin, umalis siya kagad. Pag alis niya, nagsumbong na siya dito, maraming sundalo. So, kaya nakaganyan na sila. So, ang kuan ko estimate ko sa kalaban, sir, nasa mga 180 o 180 sila. Kaya, pag move, kami ang napalit dito sa may bahay. So, ang bata, nagbaba siya, nagdala ng pack. Pag sabi niya, pagkakita sa amin, nasabi ko nga, hindi kayo NPA, sundalo kayo. Sabi namin, sundalo kami.
Day, sundalo kami. Sabi, parang may isabi siya sa amin, sir ba? O parang may isabi siya sa amin na andun ang mga NPA. Pero pag magsabi na sa sana, tumayo kami kay sabi man ni Sir Sukila, o sige, prepare to move. Pag ganyan namin, pag nakahakbang lang kami ng 5 hakbang, paka-paka na. Oh, paka-paka na. Nakaana naman ang Bravo dito. Lugi-lugi talaga kami, sir, kasi bali high ground man ang kalaban, pero nag-hold the line ang kalaban. So dumikit kami. Dumikit kami doon sa sa Bravo. O hanggang pagtingin namin kasi letter C man ang daanan, sir, letter C, yung paana. So dito makita mo talaga ang mga NPA. Nakatayo sila. Sabi pa nila, surrender na kayo. O baril lang ang pakay namin. Pero hindi kami nagpatinag, sir, kasi marami man kami. O marami man kami. Tapos ang ginawa ng ginawa ng platoon sergeant namin, sabi niya, sige, akyat natin yung high ground. O ako, sige, iwan ang iwan ang pack. So nag-iwan ng pack. Nauna si si Santillan, FC Santillan, dahil FC Go. Dahil sumunod ko. Dahil Dirigay, yung kabats ko, sumunod. Dahil yung 4 lang kami. Gumanyan kami. Gumanyan. Pag ganyan namin, sabi ko, akyat ang 60 gunner. O, so umakyat si Lukunan, umakyat siya. Ko, sige, paputukan mo dyan. Ko, wag lang dito sa baba, kay nandito ang Bravo. Dito lang paputukan mo, kay parang ang galing ang parang buto-buto ng mo to, bagbagan dito. So, dumaritso kami doon sa taas, sir. Kay may man din, kalaban man doon sa high ground. Doon pala ang commander. So, sa may kubo, sa taas. So, dumaritso kami hanggang na naubira namin tong sir, yung kubo doon na na namin, nakuha. Ang na to, palagi pang binakbakay sa baba. Sabi ni Sergeant Agapay, baba tayo, Sergeant. Sinabihan niya si Sergeant Pastira, na Sergeant, baba tayo, tulungan natin yung Bravo. Pero ang doon, sir, ang lang sa amin, kaya wala kami radyo. Yung doon sa kasama namin doon sa baba, ang radyo. So, bumaba kami, 3 kami ni Dirigay, Agapay o ako. Bumaba kami na hanggang doon, pag tingin ko, wala na, may natamaan na sundalo, nagalo-alo na ba, na tamaan nga NPA, dayon may mga wounded. So ang ginawa namin, kay nawala naman ang kay nag-request naman si Batcom ng ng Ubitin, sir. O pagdating sa Ubitin, patak-patak, i-guide ni Sir Sukila, ay pinatakan na ang mga kanang malapit lang doon sa amin, pero may creek pa man doon. Doon man sila nag-atras. So patak-patakan. So nag-atras sila. Pag atras, doon namin na So ang ginawa namin, kasi dito naman nagilira man ang patay. 7 ang patay namin, 5 ang regular, 2 ang KA. O 2 ang KA. 7 ang patay. O 7, sir, ang patay. 5 ang regular. 5 ang lagi? Bali 5, 2 ang sir. 5 ang patay, 2 ang KA, 3 ang regular, sir. Mao tong pagka inuna namin yung mga wounded, sir. Inakyat namin kasi marami mang wounded. Ang wounded namin nasa 6 man siguro yon ang wounded. Kato sila ni Sergeant Obingke, Alin Masunurin, dayon si Abo, yung Muslim, 6 yun, sir. Pag akyat namin, doon namin ikuan sa taas kasi doon man ang chopper. Wala dito, di man makababa sa baba kay marami mang niyog. Hindi makalapag ang chopper. So inakyat pa namin hanggang doon sa yung kubo dito nga istambayan sa commander doon namin. Then kasunod, inakyat naman ang mga patay doon inakyat.
Dahil ang kuan ni-recover namin ang mga landmines kay may landmines pa man nga naiwan. Ni-recover namin. Inano namin ang kuan landmines kay 3 man lang ang nagputok sir, 3 ang hindi pumutok. Buti naman. 3 ang pumutok, 5 ang hindi pumutok. Kay 8 man ka landmines. So ni-recover namin. Pag recover, bali umakyat kami lahat doon. Kasama si kuan kay si Sir Ibanez man ang nag-lead dito sa Bravo. So umakyat kami doon. Pag akyat doon, iuna ang kuan wounded, idala sa Panakan. Dayon ang kuan dayon kinabukasan pa kami nakababa sir. Pati ang mga patay kinabukasan pa kasi kuan malakas naman yung ulan. Hindi na makapag kuan balik ang chopper kasi pags na sir ba? Pags na lahat ang kuan ang palibot kasi bundok man yun. Pags na hindi na makita dito sa baba. So kinabukasan umaga malakas yung ulan, doon na lang kami, nagtambay kami kay baka magbalik ang mga NPA. So sabi ng kuan hindi na yun magbalik. Kasi kuan pag clearing namin kinabukasan na yung mga ilubong sila doon sa unahan, mga kuan lang sir. Hindi kalaliman sir, makita lang yung mga paa ng NPA, nilubong nila yung mga kasamaan nila. Maliban atong may naiwan pa doon. Tapos pagka kinabukasan, nag-alis na ang chopper kasama yung mga patay. Tapos nag-move na kami pababa. Pababa hanggang nakabalik kami dito sa batalyon sir. Hanggang nakabalik kami dito sa batalyon. Yun na ang kuan sir. Ang bigat yun Sir? Ang bigat nun sir. Pagdating dito sa batalyon, yun, naikuan, mga parang debriefing sir. Debriefing, bakit na ganyan, anong nangyari. Pero tapos yun sir, pagkatapos, sabi ni Batcom nga, dito ka na sa escort, sa akin ka na, huwag ka nang magbalik dito sa Recondo. Ikaw sir, dito na ako sir. Kaya dito na ako sa escort na lagay. Dito na ako sa escort na lagay. Tumatanda ka na rin nun, Master. Talaga, 3 kami ni Dirigay, Agapay. Pag alis ni Sir Biharin, dalhin niya ako sana. Sabi ko, dito lang ako sir. Pati si Agapay, nagdesisyon man siya. Dito lang kami sir. Kasama ni Sergeant Duhig. Dito lang kami sir. Kay move on naman mi sir. Okay naman mi dito. Siya, kay mag-G4 man siya dito sa 10ID. Ang sumama sa kanya sir, si Dirigay. Doon na nagretiro naman si Dirigay. Pero dito nagretiro siya sa G4. Siya nagretiro. Anong kaligayahan mo na, Master, na andito ka ngayon? 27 years na service ka na, no? 27 sir. 27. Sir. Na ngayon, medyo mapayapa na dito. Kasi kayo yung huling napalaban dito ngayon so far, di ba? Sir. Ang batalyon nyo. Sir. Kahit paano nakikita nyo na yung panangkapayapaan dito sa area nyo. Ang kuan dito sir, ganda talaga ang kuan sir. Ang kuan kasi dati panay operasyon sir. Panay kuan yun, operasyon. Pag dating ni Sir Duyawin, kapalit ni Sir Biharin, yun pa rin, operasyon. Operasyon pa rin, encuentro. Pero escort na ako sir, dito na ako ni Sir Duyawin. Siya naman ang na-escort ko. Pag palit ni Sir Basiao, doon na talaga nag-umpisa ang kuan sir. Kasi may kuan na sir ba? May CMO na sir. Katong kuan kato sila ni Ka-Arman sir. Sila ang nagturo na sa kuan sa CMO na hindi pala makuha natin sir nga panay gira lang sir. O kailangan kuha natin ang loob ng
mga civilian para makuan sila na magturo sa atin o bago ikuan. Yun i-apply lahat ni Sir Basiao sa time niya. Kaya malaking accomplishment sa kanya, sir. O malaking accomplishment sa kanya yung kuan from 20 na kuan talaga yan, sir. Na pin down talaga ang from 20. O na pin down talaga ang from 20. O ako sa tagal ko dito sa 67, sa Rinto ako, dito ko nakuha yung staff ko, sir, technical, at saka yung ranggo ko ngayon nga Master Sergeant. Dito ko natutunan talaga ang kuan din na maganda talaga din dito sa infantry, sir, sa lalo na dito sa 67. Maganda din ang mga na ipakuan ng mga officer sa amin, sir, ba, lalo sa mga battalion commander o sila ni Sir Basiao, sila Sir Doyawin, sila ni Sir Biarin, papunta ni Sir Mortila, o doon talaga na kuan namin, sir, o na sila ni Sir Banwa, o na nakita na ko nga hindi pala palagi nga gira ang kailangan nga masulbad ang insurgency, sir. Kailangan talaga may mapasabot na to ang mga tao para malaman nila nga yun pala, hindi pala gira ang solusyon sa lahat na kuan kanang para mapayapa ang isang lugar, sir, lalo na dito sa Davao Oriental. Kasi dito sa Davao Oriental, sir, ang kuan dito marami talagang NPA dito. Pero pag halos na barangay-barangay na ang kuan, ang pulong-pulong, sir, barangay-barangay na, kaya natutunan sa mga tao nga ay hindi pala ang tunay, kasi ang kuanan nila, sir, nga ang NPA yun ang kuan nila, sir, ba, parang bata na pagising nila nakikita nila yung mga NPA, hindi yung presensya ng sundalo, yung presensya talaga ng NPA. Kaya yun ang kuan nila na tama ang ginawa ng NPA, pero pag dating dito sa 67 na kuan yun sila, sir, kasi nakagising sila, sir, ba, sa mga mali nga ginawa nila nga pagsuporta nila sa mga NPA dito sa Davao Oriental na hindi pala tunay nga sundalo, kasi pa kung daw intindi sa kanila yun na kami ang tunay na sundalo sa kabus, pero hindi talaga. Ang sundalo nga tunay ang gobyerno. Yun na ang 67 hanggang maraming mga kuan pa enkwentro hanggang na kuan dyan, sir, na peaceful ang Davao Oriental. Maraming salamat, Master. Yan ang 5th episode and final episode ni Master Duhig. Legend sa FSRR, First Scout Ranger Company, at ngayon isang dakilang NCO, senior NCO dito sa 67th Infantry Battalion.